Hindi lingid sa ating kaalaman ng tungkol kay RHJ o Rondae Hollis Jefferson na ito nga ay nanggaling na sa liga ng NBA bago pa ito makilala ng maglaro ito sa FIBA World Cup dahil nga sa mala Kobe Bryant na galawan nito na napansin ng maraming mga fans ang pagkakatulad at hawig ng galaw nito kay Black Mamba. Pero bakit nga ba nawala ito sa liga ng NBA at mas pinili na lamang maglaro nito bilang import sa PBA League? At kahit alam naman natin na napakaraming player ang talagang nangangarap na makapaglaro sa NBA League, bakit nga ba biglaan itong nawala sa liga ng NBA? Kung matatandaan, taong 2015 nga nang ito ay madrop sa NBA at sa team ng Portland Trail Blazer at pang 23rd overall pick in the 2015 NBA draft pick ito ngang si Hollis at naka-teammate pa nga nito ang mga player na hanggang sa ngayon ay naglalaro sa NBA tulad nila DeAngelo Russell, Joe Harris na naging maganda ang paglalaro kasama nitong si Hollis. Talaga nga naman na naging maganda ang laro nito sa NBA kasama ang team ng Portland at may posisyon na small forward ng mga panahon na iyon. At nagampanan naman nito ng maayos ang paglalaro nito sa NBA sa team ng Portland nga, pero hindi ganoon masyadong nakilala ang pangalang Rondae Jefferson sa liga ng NBA at hindi napansin ang pagkakahawig ng laro nito sa pumanaw na NBA legend na si Black Mamba noong paglalaro pa lamang at pag-uumpisa pa lamang niya sa NBA. Pero naging maganda nga naman daw talaga ang paglalaro nito at karera sa mga team na kanyang napasukan nung siya ay nasa NBA pa lamang at may mga magagandang average points din and stats sa buong karera nito sa paglalaro at napunta rin naman ito sa mga kilalang team sa NBA sa 6 nga na taon nitong paglalaro katulad ng Brooklyn Nets, Toronto Raptors at dito nga sa Portland. At masasabi rin natin na talagang maganda rin ang laro na ipinakita nito ni RHJ sa NBA. At bago nga ito sumabak sa PBA ay naglaro muna ito sa isang European Basketball League at may maganda ring career high matapos ang contract nito sa liga na iyon. At ito nga lang ginanap na 2023 Governors Cup sa PBA ay nagsign ito ng contract para maglaro sa team ng TNT Tropang Giga at pinalitan nito ang dating import ng TNT na si Allen Hudson. At sa 16 games nga na paglalaro nitong si RHJ sa Talk and Text ay may 30.4 average point ito per game na talagang mataas rin nga naman bilang isang import na naglalaro sa PBA. Dahil na rin siguro sa pagiging athleticism nito at masipag sa paglalaro at pag-handle ng bola na malaking tulong sa kanya bilang isang power forward sa PBA at nakatulong dito kay RHJ para mabuhat ang team niya sa PBA League. At dito nga mas lalong pumutok ang pangalan nito nang maglaro ito sa national team ng Jordan dahil nga rin pangarap nito na makapaglaro sa isang national team. At dito nga in-announce July 24, 2013 ng Jordan Basketball Federation na nag-sign ng contract itong si RHJ para maglaro sa kanilang bansa bilang isang naturalized player katulad na lamang ng nangyari sa ating kababayan na ngayon na isang naturalized player ng Pilipinas na si Justin Brownlee. Ganon din ang nangyari dito kay RHJ. Kinuha ito para maglaro sa kanilang bansa at sa bansa nga ito ng Jordan dahil na rin sa napakagandang laro nito at hindi na sayang ang pagkuha dito ng bansang Jordan dahil binuhat din talaga nito ang kanilang team at nagpakita ng magandang laro sa loob ng court at may average na 22.6 career high per game at nakatapat nga rin nila ang Gilas Pilipinas at nagawa nga nitong talunin ng Gilas dahil yan sa tulong ni RHJ na malaking ambag sa team ng Jordan. Pero bakit nga ba mas pinili na lang nito na maglaro sa national team at sa local league samantalang nakaapak na at nakapaglaro na ito sa pinakamalaking liga ang NBA League na alam naman natin na pinapangarap na malaruan ng bawat player sa mundo. At dito nga marami ang nagsasabi na ito ngang si RHJ ay isa sa mga player na may great defensive with a great hustle effort na ipinapakita nung ito pa ay naglalaro sa NBA. At ano nga ba ang dahilan kung bakit nga bigla na lamang itong nawala sa NBA League at nasira ang karera nito sa liga na iyon? Sa 6 na taong paglalaro nga nito sa NBA League taong 2021 nang muli itong mag-sign ng 10 days contract sa team ng Portland. Oo,
Oo, tama kayo, 10 days contract lamang ang ibinigay dito kay RHJ. Pero after 10 days na mag-sign nga ito ng contract sa Portland, ay agad naman ito na nag-sign din ng rest day niya sa upcoming season niya ng NBA. Maaaring hindi nagustuhan ni RHJ ang ginawa sa kanya ng team dahil sa napakaigsing kontrata ang binigay sa kanya, at ginawa lamang nitong rason ang pagpapahinga niya at hindi na muling bumalik at nagpakita sa team na dahilan para matanggal ito sa liga ng NBA. Maraming nagbago sa buhay nitong si RHJ matapos matanggal nga sa liga ng NBA, pero dahil sa magandang laro nito ay may mga pumapasok pa rin na magandang opportunity dito, lalo na sa national team at dito nga sa PBA League. Maaaring marami pa at dumating pa ang mga oportunidad na maganda para kay RHJ sa mga susunod na araw o taon, at marami pa rin nagsasabi na deserve nito makabalik sa NBA League. Hanggang sa ngayon ay ina-evaluate pa rin ang laro nito kung maaari pa itong makabalik sa NBA. Maraming salamat sa pagsama para pasukin ang buhay ng may buhay, pero buhay ng ating mga idolo. Maraming salamat.